Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, Ikaw ang Diyos na kapayapaan at pag-ibig. At ipinagdarasal namin na ang iyong perpektong kapayapaan ay mapupuno ang aming mga puso at ang aming tahanan, at ang iyong mapagbiyayang pag-ibig ay palibutan ang aming pamilya upang kami ay magkaisa sa pag-ibig at sa iyo. Pagtibayin mo kaming sama-sama at naway pag-isahin kami ng iyong kagalakan sa matamis na pakikisama sa isa't isa at sa iyo. Bigyan mo kami ng iyong pag-asa sa aming mga puso at pagpalain ang lahat ng bumibisita sa bahay na ito. Salamat sa pagbibigay ng lahat ng kailangan namin ayon sa iyong mga kayamanan sa kaluwalhatian, at pigilan mo kaming kumapit ng mahigpit sa mga material na bagay ng mundong ito. Alam mo na naghanda ka ng isang makalangit na tahanan para sa lahat ng nasa pamilya ng Diyos. Naway ang iyong pagpapala ay nakasalalay sa amin at sa aming tahanan, hindi lamang ngayon kundi sa mga darating na araw, hanggang sa dumating ka upang dalhin kami upang makasama ang iyong sarili magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagdadala sa amin sa tahanan na ito na iyong ibinigay para sa amin. Sa napakaraming paraan, salamat. Sa lahat ng mapagmahal na suporta na natanggap namin mula sa napakaraming tao na tumutulong at sumuporta sa amin sa maraming iba't ibang paraan upang lumipat sa aming tahanan at manirahan sa lugar na ito. Kami ay nagtitipon ngayon upang mag-alay ng aming taus-pusong pasasalamat para sa iyong mapagbiyayang probisyon at upang ipagdasal ang iyong pagpapala at kapayapaan sa amin at sa aming tahanan at mga kapitbahay. Naway ang iyong presensya ay manatili dito sa amin, at maaaring ito ay isang lugar ng pagtanggap sa lahat ng maaaring pumasok sa loob. At Panginoon, ipinagdarasal namin na ang iyong pangalan ay luwalhatiin dito, mananatili sa bawat silid ng aming ipinagdarasal, at naway ang sikat ng araw ng iyong umiinit na pag-ibig ay pumasok sa puso ng lahat ng dumarating sa pintuan. Naway ito ay palaging isang lugar na bukas at nakaengganyo sa iba. Bantayan mo kami sa mga estratehiya ng masama, at naway ang iyong banal na espiritu ng biyaya ay maglibot sa aming tahanan at ibuhos ang iyong sari-saring pagpapala sa amin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Mahal na Diyos, kami ay manhid ng kalungkutan, at dahil nadama namin na ginabayan mo kami sa bahay na ito, ngunit ngayon ay nahaharap kami sa foreclosure at hindi namin alam kung aling paraan ang liliko.
Panginoon, gusto naming magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay at muli kaming pumupunta sa iyo upang ipagdasal ang iyong biyaya sa amin at sa aming tahanan at upang tanungin iyon sa iyong awa ay pipigilan mo ang pagrerimata na ito. Panginoon, hinihiling namin na itago mo kami sa aming tahanan at ipagkaloob mo kami sa lahat ng bagay. Panginoon, ang aming tiwala ay nasa iyo at tulungan kaming ibigay ang lahat ng aming mga problema at takot sa iyo. Naglaan ka para sa amin sa nakaraan at ipinagdarasal namin na patuloy kang magbigay paraan sa amin sa hinaharap. Panginoon, nabasa namin ang tungkol kay Habakuk sa Biblia na nahaharap sa ilang kakilakilabot na mga sakuna. Ngunit sa kabila ng lahat ng kakilakilabot na problema na kailangan niyang harapin, ang kanyang pananampalataya ay nananatiling matatag at ligtas sa iyo. Panatilihin tayong matatag na Panginoon at maging pag-asa natin sa panahon ng kaguluhan. Tulungan kaming magtiwala sa iyo kahit anong mangyari. Tulungan mo kaming, Panginoon, upang magpanatili ang aming pag-asa at tiwala sa iyo. Salamat sa iyo na ikaw ay ipinangako upang maging aming tulong at lakas, ang aming pagtatanggol at tagapagtanggol, ang aming provider at provision. Salamat, Panginoon, sa iyong mga kamay ay ipinangako namin ang aming tahanan at kinabukasan, at hinihiling sa iyo na dalhin kami sa mga pakpak ng agila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ang aking maliit na kusina, Panginoon, at naway ito ay isang lugar kung saan ako nagtatrabaho ng may pasasalamat para sa lahat ng mga pagpapala na iyong dinadala dito. Naway ang maliit na kusinang ito ay maging kanlungan ng kapayapaan at kaginhawaan, pagmamahal at kagalakan sa lahat ng pumapasok para sa isang maliit na tiyak o nangangailangan ng isang salita ng paghihikaya. Panatilihin mo ako mula sa hangal na pagkabalisa, ngunit sa halip naway maging isang lugar kung saan ang lahat ng pumapasok sa pintuan nito ay nakatagpo ng mainit na pagtanggap, at naway ang ating pag-uusap ay malagyan ng asin na puno ng biyaya at katotohanan. Salamat sa suplay ng pagkain na buong pagmamahal mong ibinibigay para sa aming pang-araw-araw na kabuhayan. Habang inihahanda ko ang pagkain, naway pagnilayan ko ang kagandahan ng iyong pagkatao at ang maraming mahahalagang pangako na iyong ibinuhos sa aming buhay. At Panginoon, naway lagi nating makuha ang ating espiritual na pagkain mula sa iyong salita. Habang nakatayo ako sa aking maliit na lababo, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ay tulad ng dalisay na buhay na tubig ng buhay. Habang hinuhornong ko ang aking tinapay at mga cake,
pinagpapala kita na ikaw ang tinapay ng buhay na ipinadala mula sa langit upang pakainin ang aming mga puso at upang mabuhay. Pagpalain ang aking maliit na kusina, Panginoon, at naway ang lahat ng aking sabihin at gawin sa loob ng mga pader na ito ay gawin na gaya ng sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Loving Lord, marami akong problema sa pera at mga natitirang bayarin at hindi ko mabayaran ang lahat ng pagkukumpuni na kailangan sa aking tahanan upang mapanatili itong ligtas. Panginoon, alam kong dinala mo kami sa lugar na ito at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya panatilihing ligtas ang infrastruktura ng aking tahanan hanggang sa matagpuan ang pananalapi upang gawin ang mga kinakailangang pagkukumpuni. Panginoon, protektahan ang mga pader at ang bubong ng aking tahanan, ang mga pinto nito at ang bintana nito. At ipinagdarasal ko na panatilihin mo kaming mainit habang papalapit ang taglamig at pigilan ang anumang mangyayari na magdudulot sa amin ng karagdagang gastos. Ama, alam ko na wala akong kapangyarihan na gawin ito. Ngunit alam ko na ikaw ay isang Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa sa iyong mga anak. Dalangin ko na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay ipagkakaloob mo ang kahilingang ito. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay totoo. Tulungan mo akong mapanatili ang aking tiwala sa iyong pangako na tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Panginoon, salamat sa aking tahanan. Ipinagdarasal ko na ito ay maging isang lugar ng kapayapaan at pahinga. Naway isara natin ang pinto sa bawat kasamaan na maghahangad na pumasok ng hindi nakikita at makagambala sa kalmadong katahimikan nito. At naway ang lahat na sinasalita at ginawa sa loob ng mga kuta nito ay maging kasiya-siya sa iyong paningin at paggalang sa iyong pangalan. Panatilihin ang lahat ng nakatira dito mula sa pagbigkas ng mga pabaya na salita na maaaring saktan o akusahan. Ngunit sa halip, naway ang anghel ng iyong presensya ay magkampo sa loob ng mga dingding nito at naway ang iyong mga pakpak ng proteksyon ay lumilim sa bawat isa. Protektahan ang mga puso at isipan ng lahat ng pumapasok at umaalis dito at maaaring walang masamang pag-iisip o makasariling pag-uugali ang lumampas sa hangganan nito. Naway ang kagandahan ng iyong pag-ibig ay dumaloy sa puso ng lahat ng pumapasok sa mga pader nito, upang ang ating tahanan ay maiilawan ng pagmamahal at biyaya na nagmumula lamang sa iyo.
upang ang ating tahanan ay maliwanagan kung paanong ang ginintuang sikat ng araw ay dumadaloy sa mga bintana at sumasayaw sa paligid ng silid na nagbibigay ng maliwanag at mainit at init sa lahat. Habang nakikipag-usap kami sa pagsasama-sama araw-araw, ipinagdarasal ko na naroroon ka sa aming mesa habang kumakain kami. Makinig sa aming mga pag-uusap, umupo sa amin habang kami ay tumatawa at nagpapahinga ng magkasama. At manatili sa bawat isa kahit na ang mga oras ng kadiliman, upang kami ay gumising na na-refresh at handa nang gawin ang iyong utos. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, si Joshua ang nagpahayag na para sa akin at sa aking bahay ay maglilingkod tayo sa Panginoon. Ama, iyon ang aking araw-araw na panalangin, na ang aking tahanan ay maaaring isang lugar kung saan ikaw lamang ang Panginoon at ikaw lamang ang sinasamba at pinarangalan. Ipinagdarasal ko na ang bawat miyembro ng aking sambahayan ay pipiliin na paglingkuran ka bilang kanilang Diyos, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming papuri at paglilingkod. Naway ang bawat isa sa atin ay maghangad na parangalan ka sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Paligiran ang bawat miyembro ng bawat bahay na ito ng iyong pagmamahal at proteksyon kapwa sa araw at sa buong oras ng kadiliman. Tulungan ang bawat isa sa atin na mahalin ka ng buong puso at kaluluwa at isipan at espiritu at mamuhay sa paraang tunay na naglilingkod at nakalulugod sa iyo. Pagpalain ang bawat miyembro ng aming tahanan na aking ipinagdarasal. At Panginoon, saan man pumunta ang sino man sa amin, naway panatilihin ka nating lahat bilang sentro ng aming buhay. Naway alalahanin ng bawat isa ang pag-ibig at biyaya. Ang pag-ibig at biyaya na iyong ibinuhos sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong anak upang tapusin ang aming buhay mula sa pagkawasak. Salamat Ama na ikaw ang aming Diyos. Amen. Mahal na Panginoon Jesus, nagpapasalamat kami sa iyo sa aming tahanan na iyong ibinigay para sa amin. Panginoon, alam ko na wala kang anumang bagay upang ihiga ang iyong ulo. Wala kang lugar na matatawag mong tahanan mo kapag naglakad ka sa mundong ito. Tulungan mo akong hawakan ng basta-basta ang mga bagay sa mundong ito. At huwag hayaang maging ganoon kahalaga ang mga ito, kaya sinimulan kong tingnan ang mga ito bilang isang anyo ng idolo sa aking buhay. O Panginoon, alam ko na ang
aking tahanan ay puno ng maraming maliliit na kayamanan at mga keepsakes na naka-espesyal sa akin. At nagpapasalamat ako sa iyo para sa bawat isa. Ngunit Panginoon, alam ko rin na ang lahat ng mayroon ako ay nagmula sa iyo. At ang lahat ng pag-aari natin ay kaloob ng biyaya mula sa iyo. O Panginoon, tulungan mo akong huwag kumapit ng mahigpit sa mga bagay ng mundong ito. Ama, alam ko na ang aking tunay na tahanan ay nasa langit at naghanda ka ng isang lugar para sa akin doon. Tulungan mo akong panatilihin ang mga bagay ng buhay na ito sa kanilang tahanang pananaw. Naway maging matalino ako at magpasalamat sa lahat ng ibinigay mo sa akin. Kundi pati na rin panatilihin ang aking puso sa mga makalangit na lugar. Inaasahan ko ang araw kung kailan mo ako dadalhin sa napakagandang tahanan na inihanda mo para sa akin sa langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Diyos, sa isang mundo na patuloy na nagbabago at sa isang lipunan na may lahat maliban sa tinanggihan ang katotohanan ng iyong salita. Nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ang aming hindi nagbabagong tagapagligtas, na nakakaalam ng wakas mula sa simula at may sansinukob sa palad ng kanyang kamay. Bumuo sa akin ng isang hindi natitinag na tiwala sa pag-asa na itinakda sa harap ko. Pagkaalam na kay Kristo ay natanggap ko na ang iyong kaloob ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Naway matuto ako ng higit pa at higit pa sa iyong banal na katangian at perpektong katangian, para sa higit na pagkakakilala ko sa iyo ay higit akong nagtitiwala sa iyo. At lalo akong nagtitiwala sa iyo kapag lalo kitang minamahal. Bumuo sa akin ng isang hindi natitinag na pag-asa sa iyong mga pangako. Alam na sa kabila ng kasamaan at kasamaan na tila nakakasakal ng lahat ng mabuti at dalisay, ang iyong mga plano at layunin para sa sangkatauhan balang araw ay maisakatuparan sa araw na ito. Si Kristo ay magiging lahat sa kabuuan at ang buong mundo ay ipapasakop sa ilalim ng kanyang mga paa, habang sila ay namumuno at nagahari sa lupa bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Naway umasa ako sa Kanya nang walang pag-aalinlangan at mamuhay sa Kanyang papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, ang aking pag-asa ay nasa iyo lamang. Habang nahaharap ako sa maraming bagyo ng buhay na tila patuloy na humahampas sa akin pintuan, na may pagtaas ng intensity, Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon,
upang tumingin sa iyo at mapanatili ang pag-asa na mayroon ako sa iyo. Alam na kung wala ka ay wala ako. Ngunit sa iyo, sa timon ng aking buhay, ay mayroon akong lahat ng kailangan kong manindigan ng matatag sa pananampalataya. Panginoon, salamat sa iyo na sa pamamagitan ng iyong biyaya, ako ay ginawa ng isang bagong paglikha kay Kristo. At salamat sa iyo para sa pangako ng pag-asa na itinakda sa harap ko sa Kanya. Salamat na ang aking pag-asa ay itinatag sa iyo sa sandaling una akong naniwala. Ngunit patawarin mo ako, Panginoon, sa loob ng mga taon na alam kong naanod ako sa malayo sa iyo. Habang sinusubukan ko sa sarili kong lakas, ngunit patawarin mo ako upang maging kapitan ang aking sariling buhay at makipag-ayos sa pamamagitan ng maliliit na pag-alon at pag-alon nito sa pamamagitan ng aking sariling husay at puso. Panginoon, hinihiling ko ang iyong kapatawaran sa pagiging pabaya sa aking relasyon sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa aking papuri at pasasalamat. Para sa iyo lamang ang pinagmumulan ng aking buhay at ang saklaw ng aking pag-asa. Ikaw ang tapat na pastol ng mga tupa at ang bato sa kanino ang aking pag-asa ay itinatag. Panginoon, ipinagdarasal ko na habang ang tindi ng mga bagyo sa buhay ay tumataas sa paligid ko, upang ako ay makapit sa iyo at ipahinga ang lahat ng aking pag-asa sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Salamat, Ama, na ang aking walang hanggang kinabukasan ay itinayo kay Kristo Jesus, ang aking Panginoon, at ako ay nananalangin na ako ay makahawak ng walang pag-aalinlangan sa pag-asa na mayroon ako sa Kanya. Alam na siya na namatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan, at iguhit ako ng kanyang mga tali ng walang hanggang pag-ibig sa kanyang pamilya, at tapat upang tapusin ang mabuting gawain na kanyang sinimulan sa aking buhay, sapagkat ang kanyang salita ay tumayo ng mabilis magpakailanman. Naway hindi ko malilimutan kung kanino ang aking pag-asa ay itinatag. Alam na siya ay naging kasalanan para sa akin, upang ako ay maging katwiran ng Diyos sa Kanya. Naway manindigan ako sa pagtatapat ng aking pananampalataya at bumuo ng isang buhay na pag-asa na nakatayo ng mabilis sa araw ng kaguluhan. Alam na sa Kanya ay maaari kong harapin ang lahat ng ibinabato sa akin ng buhay na ito. Ang aking pag-asa ay tunay na binuo sa walang mas mababa kaysa sa Panginoong Hesukristo at sa Kanyang katwiran. Salamat sa buhay ng pag-asa na mayroon ako sa Kanya.
Sa kanyang pangalan ay nananalangin ako. Amen. Salamat Ama na ang ating pag-asa na nakaugat at nakabatay kay Kristo Jesus ay hindi lamang para sa mundong ito, ngunit may pinakamaluwalhati at walang hanggang pananaw. Sapagkat gaya ng sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, na kung tayo ay umaasa lamang sa buhay na ito, mas maaawa tayo sa sinuman. Ngunit papuri sa Diyos na ang ating pag-asa ay kay Kristo, na kung tayo ay kay Kristo na nabuhay na mag-uli mula sa mga patay at sa paggawa nito ay naging mga unang bunga ng mga namatay sa Panginoon. Salamat Ama na ang ating pagkamamamayan ay nasa langit at si Kristo Jesus ay ang pinagpalang pag-asa na buong pananabik nating hinihintay, na nalalaman na kapag nakita natin siya ay mababago tayo sa kanyang pagkakahawig. Anong maluwalhating pag-asa ang mayroon tayo sa kanya? Isang pag-asa na nakatitiyak para sa atin sa langit, kung saan pinupuri at niluluwalhati natin ang iyong banal na pangalan. Naway itakda natin ang ating puso at isipan sa mga bagay sa itaas. Alam na si Jesucristo ay nakaupo sa kanan kamay ng Diyos, na ang ating buhay ay itinago kay Kristo sa Diyos, at tayo ay kumpleto sa Kanya. Ama, salamat sa espiritual na pag-asa na mayroon tayo kay Jesus. Ang pagkakaalam na siya ang ating buhay na walang hanggan. At sagana kapag siya ay lumitaw din, tayo ay lilitaw na kasama niya sa kaluwalhatian. Purihin ang iyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, gusto kong purihin at pasalamatan ka sa buhay na pag-asa na mayroon ako kay Kristo Jesus, na aking tagapagligtas. Salamat na siya ay kahapon, ngayon at magpakailanman, at na ako ay inilagay sa pagkakaisa sa Kanya. Salamat sa tiwala kong katiyakan na mayroon ako sa Kanya. Alam na ang aking walang hanggang kinabukasan ay ligtas para sa akin sa mga makalangit na lugar kay Kristo Jesus na aking tagapagligtas. Salamat na ang aking pag-asa sa matatag na pagkakaangkla sa Kanya at walang hanggang pagkatiyak kay Kristo, ang bato ng aking kaligtasan, at ako ay nananalangin sa araw-araw na iyon ay maaari akong kumapit ng mahigpit sa pinagpalang pag-asa na itinakda sa harap ko. Nakatingin kay Jesus, ang may akda at tapos ng aking pananampalataya. Alam na ang aking Panginoong Hesukristo ang sandigan ng aking kaluluwa. At sino ang parehong sigurado at matatag, tapat at totoo? Pinupuri ko at pinasasalamatan kita sa aking kahangahangang pag-asa kay Kristo, na namatay para sa akin upang ako ay magkaroon ng kasaganaan ng pag-asa sa mundong ito, at sa mga darating na panahon, buhay na walang hanggan sa Kanya
maging lahat ng papuri at kaluwalhatian, mundong walang wakas. Amen. O Kordero ng Diyos, na kapwa sa pamamagitan ng iyong halimbawa at tuntunin, ay nagbilin sa amin na maging maamo at mapagpakumbaba. Bigyan mo ako ng biyaya sa buong buhay ko, sa bawat pag-iisip at salita, at gawain upang gayahin ang iyong kaamuan at kababaang loob. Pahiyain mo sa akin ang buong katawan ng pagmamataas. Ipagkaloob mo sa akin na madama na ako ay wala at wala, at na ako ay karapat-dapat ng anuman kundi kahihiyan at paghamak. Ngunit paghihirap at kaparusahan, ipinagkaloob mo, O Panginoon, na wala akong anumang bagay na hahanapin, at upang ako'y makadaan sa lahat ng mga tanawi ng buhay, na hindi humahanap ng aking sariling kaluwalhatian, kundi magsitingin ng buo sa iyo, at kumilos na buo para sa iyo. Huwag na akong magsalita ng anumang salita na may kaugaliang papuri sa akin, maliban na lamang kung kinakailangan ito ng mabuti ng aking kapwa, at kahit na pagkatapos ay mag-ingat ako. Baka magpagaling ako ng iba. Aking sugatan ang aking sariling kaluluwa. Ipaalam sa aking mga tainga at puso na huwag nang isara sa papuri na nagmumula sa tao. Bigyan mo ako ng pangamba sa palakpakan, sa anumang anyo at sa anumang dila ay dumarating. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa silong ng impyerno, ni ipakalat ko man sa mga paa ng iba. Sino mang mamatay sa gayon, ang kanilang dugo ay sumakanila, at huwag sumakanila ang aking kamay. O tagapagbigay ng bawat mabuti at sakdal na kaloob, kung sa anumang panahon ay ibig mong gawin sa pamamagitan ng aking kamay, turuan mo akong makilala kung ano ang aking sarili mula sa kung ano ang sa iba, at ibigay sa iyo ang mga bagay na sa iyo, tulad ng lahat ng kabutihan na ginawa sa lupa ay iyong ginawa sa iyong sarili. Hayaan mo akong bumalik sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Hayaan mo ako bilang isang dalisay na kristal. Bilang isang dalisay na kristal, ipadala ang lahat ng liwanag na ibinuhos mo sa akin. Ngunit huwag kailanman i-claim bilang aking sarili kung ano ang iyong nag-iisang ari-arian. Sa pangalan ni Jesus. Amen.